busy na sa aton. Di ba dali nagapaligo 3 times a day. Basahon ko diri sa verse 7. Sa ulihi, naghubas ang ililigan sa tubig kay wala na nag-ulan. Nagsilid dayon ang Ginoo kay Elias, magkadto ka sa Zarephath sa Sidon, kag didto magtinir. May isugo ako dito nga balo nga babae nga magpakaon sa imo. Of course, kay wala ulan, syempre may rason si Elijah nga wala siya makapaligo. Pero maligo pa lang ginambal kasi gabanigay man siya. God has always taken care of His people. Actually, ang mga nagahimo sa iya mga ulubrahon. Galing lang, siguro, kung ikaw, kung pareho sa aton, kung makita kita limbawa, pastor, nga magbisita sa aton balay, ng tsura niya no kay higto, nga basi, nang hindi man masyado manamit, wala siya nakabarong, kag buramuson pa siya, ay doon lang kung abrihan ka aton balay. Ang title sa aton pamalandungan, give of your flour and oil or die. Give of your flour and oil or die. Amo na. May choices. Duha ka choices. Ini nga babae nag-abot sa iya ang ginatawag nga ng tadhana. Nadumduman ko palang kanta, pinagtagpo, ngunit hindi pinadhana. Naglaman na daw, may kanta na daw. Sa dinagana daw ng title yan ha. Bala na sa mga people mo, pinagtagpo, ngunit hindi pinadhana. Ang atong istorya sa siningaga, pinagtagpo itong babae ito na Tagalog ako, napupudlayan ako mag-Tagalog para nahihirapan ako sa kalisod. Ini babae nga balo, pinagtagpo sila ang dalawa ni Elijah. At saka, itong babae, pinadhana silang dalawa. O wala ko na sila masaway sila ha? A woman is dead nga kung tanawon naton sa gipasa ko gina, ginsugo sa Diyos si Elias na magkadto sa Zarephath sa Sidon, kag didto magtinir. May ginsugo didto nga balo nga babae nga magpakaon sa imo nga nangambal. Bow to your faith. Ini nga babae, aware siya sa kasubuan sa Diyos. Pero nagambal gid siya Ginoo sa kay Elias nga may ginsugo siya nga balo. By the way, sino din mga balo nga mga gwapa? Balo nga mga gwapa, bayaw ka mo. Janine, wala ba ba ka? Si Janine, hindi man siya balo, single. Siling sa Ginoo in Luke 4:25 to 26, huna-hunaan ninyo ang natabo sa una sa panahon ni Propeta Elias. Wala pagpaulan na sa Diyos sa sulod sa 3 katuig. Kag tunga, kag dakugid ang gutom nga nagihan sa mga tao. Madamo ang mga balo nga babayi sa bugos ng Israel sa sadto nga tion sang gutom. Pero wala gid pagsugua sa Diyos si Elias. Agpuligan ang bisan sino sa ila, kundi gipadala siya sa isa ka balo nga babayi nga hindi Hudiyo nga nag-istar sa banwa sa Zarephath nga sakop sa Sidon. Imagine na New Testament niya, Luke chapter 4 verses 25 to 26. Who was this woman? Sino ba na ining balo nga babayi nga gikatuan ni Elijah? Kay kadamo dito sa mga balo sa sadtong tinikon according sa Luke 4:25 to 26. Sino ba ining babayi? Sino ba ining balo nga sa kadamo sa ilang siya hindi man siya si Hannah, the godly Jewish woman. Hindi man siya ang foreigner nga si Jael, who put to death si Sisera, one of the Lord's enemy. Hindi man siya si Ruth nga naghalin kag nagserbisyo sa Ginoo. Hindi man siya kung sino ang mga babae na kilala diri sa Biblia. But this woman lost in idolatry as anyone. Hindi siya gawa ng Diyos nun. Hindi siya nabilong sa mga Hudiyo, ining babae. Yet, God chose her. Pero sabihan
ginpili siya sa Diyos. Pag-utod sa sining aga, God can choose you. Amen? God can choose us. Mga lalaki, ang Ginoo ang nagpili sa aton. Sila sa 1 John 15:16, hindi kamo ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo. Ginpili ko kamo, agod maglaka, kag magpamunga sing mga bunga nga nagapadayon. Agod ang bisan ano nga inyong pangayuon sa amay, sa akon ngalan, ihatag niya sa inyo. Imagine mo, klaro, sinambal sa John 15:16, hindi na kita nagpili sa Diyos, kundi ang Diyos nagpili sa aton. Imagine. Mas ikaw, sino ikubir? Ano nipili ako sa Tagalog? Paano nila nabili ako sa mga Tagalog? Ano ba ang mga katangian na dito sa akin na bakit niya ako pinili? O kung ikaw din. So sinilaga, biutod. Try to realize sa imo kabuhi kung anong arak sa imo na dapat kapilihan sa Diyos. Ano kagit sino kagit na kapilihan ka sa Diyos? Pero, the fact and the truth is, ang Diyos ang nagpili sa atin. Amen? Kung saan mo lang nakahunga, pilihan ka sa Diyos, ang Diyos na tag-iya sa sige nga kalibutan, ang Diyos na dako kadunghanan, nagpili sa imo. Remember that. Bisan din nga babae, wala ka sa kung ano nga mga tanawon takaron, pero ipili siya sa Diyos. Inspired sa aton mga madulong na ilahiyan, inspired sa aton pagka makasasala, inspired sa aton mga kaluyakon kag mga limitasyon sa aton mga pagduwa-duwa, ang Diyos ang nagpili sa aton. Ang Diyos ang nagpili sa imong utod. Hindi ka bagay sa iya qualification, pero ang Diyos ang nagpili sa imo kasi niya maglakad kag magpamunga sing mga bunga nga nagapadayon. Bunga nga nagapadayon. Ako na bisan ano nga inyong pangayoon sa amay. Sa akong ngalan, ihatag niya sa inyo. Dira pa lang daan may promesa na. Ini nga woman or ini nga babae, tinadhana siya. Siya ang ginpili. Ano yung tanaw ko, meaning, galing sa sa 15. Set apart for a specific purpose. Set apart. Ini yung babae of all the body there, siya ang ginpili. Gin-assign. Ginhatagan sa specific na ulubrahon. Panahon natin. Kung ano pala ini specific na gusto ipahimo sa Diyos sa siya babae. Bisan pa nga may kakulangan siya. Bisan pa nga makonsider nga hindi siya sampaton. Kaya tanawon natin. Ini nga babae napatay ang yabana tungod sa gutom. Napatay ang yabana tungod sa gutom. Nga ang panay mo napatay sa inyong pamatyagan. Nga ang panay ang napatay nga siya hindi. Nga siya wala ang yabata. Kaya ang panay wala pa sa propisyon niya. Amen? Mampanayan isa na yung tatay mo nga anak, imo na lang nila, bisan wala na lang kuya. O diba, mo na yung mga tatay, kasacrifice na sila yan. Isa lang pikabilog ang isda, sige na, imo na lang na, tunga ka mo sa imutod. Tikaw yan tayo, sige wala na lang kuya. Kamunan ka, lipay na kuya, makita ko kamuya, ang kakaon kamuya. Amen? Amo na yung mga balatsagon sa mga tatay. Maybe, amo na yung balatsagon sa bana sa siling nga bano, nga una siya napatay sa chinko sa tigulutong. Malugduman ko naman tayo ang saging. Chinko sa tigulutong. Bisa napakawiya pa ang imo tatay para lang mapakaon niya iya mga bata. Ini nga babae na patay ang yabana, kaya naging single mother siya sa isa niya nga bata. Wala na sila sa pagkaon. Ang sunod sila patabo sa ilang mapatay na
dayon. Amo na ang ila sitwasyon. Apang, panahon naton. This is where the grace of God found us. In the depths of poverty and misery. Diri ang Diyos nagasulod sa aton. Kung sa mga tilion na nag-aabot ang mga kabudlayan sa aton, nag-aabot ang mga kasakitan sa aton, nag-aabot ang kasubo sa aton, diri masulod ang Diyos. Tingin sa masulod kung nalipay ka. Amen? Kung ara ka sa pik sa imo, manggad na nagkapagusto ka, kapinagusto ka na, mapadako ka sa balay mo, mabakal ka lima ka sa lakyan, malakat ka sa isang liit na lugar, makaon ka isang liit na pagkaon, pwede mo kanon, makadumdum ka pa yan sa Diyos? Wala. Amo na ang Diyos nagasunod sa iya grasya sa tilion nga ara ang pinaka-lowest point sa atong kabuhi. Amen? Amen? Wala ka mga experience? Ako pala katingaan lagi ko. I don't know. Nga kung August kani. Ay, wag gidya sa akong personal naman yung experience. Sa experience ko lagi na yan. Nag-48 na ko sa sinikatuig. Sa August 5. Dawala ko kadumdum nga naghanda ako since birth. Why ko kadumdum? Pero siguro nadumduman ko makakaginapat gakasakop ko, halimbawa sa mga co-teacher ko, mga August, parehas kami, masabi na, sige, tanan na August, dari aram magpaita, sanayta mo na. Abot lang ko na, sa experience ako sa first na cake dito sa San Agustin. So si Sir Baricar, among principal. Kasi Sir Baricar, kada birthday sa maestra, ginapayuan niya cake, ginangalanan, Happy Birthday, Ma'am Sharon. First time in my life, na nakita kong cake na may ngalan na Happy Birthday, Ma'am Sharon. Inalahugan pa ko sa akong manghod, sa akong bayaw, na makatuloy sila ko sa higad na Lunes, kaya sila manyapon, ang bago kay mamang, tuba ko si mamang, na kagintago mo ko sa August. Kung gintago mo ko tani, September, October, November, December, timing, makarenew pa ko sa akong loan. Basi ka naman, ipitar ko pa ka mo manyapon ka mo sa balay. Pero ang gusto, midya, wala na yan yung wala sa gusto. Wala man galing, wala na kutubo. May mga punto, kitsa kong isa, kutuon personally sa mind ko, Lord, God, apot kitsa ang lowest point, nga bisan piso, isa, makita ka sa wallet mo, do ka iwan, kit. Mamakal ka bisan, mamakal ka na noodles, na makasudan ka, do ka iwan, kit. May mga punto kitsa sa life kaya, ay wala ko na pala ng experience, may mga punto kitsa sa life kaya, ano, makasilig ka, ano ka iwan, kitsa ka, ano ka wala-wala, pero, ano na punta ko sa isip ko, hindi sa tanan nga oras. Kung sa may pasayon na lilipas din ito. Amen? Kung may mga problema, diba? Lilipas din yan. Lilipas talaga. Kaya wala pa nagalugay. Amen? Timing, gani nga pag panawa ko kami ng Sterling, may nabilin pa siya gani nga fried chicken. Sana all. The Lord pour out His grace sa aton. Sa chimpo, wala wala. Ang mga siligag siya pag-provide sa Ginoo sa imo. Tiraan siya makalungpak yung mga appreciate. Lord, thank you, Lord. Ma-appreciate mo siya. Pero kung damo ka kwarta, masante ka, ma-appreciate mo. Hindi ka siya ma-appreciate niya. Kapit pa ang ulit sa tao sa imo, ma-appreciate mo at the lowest point of your life. Ang mga naging sila, mabalaan mo ikaw sinbo, itya nagapalangga sa imo, kung ara ka sa tikon nga, nubo-nubo ka la, nga wala-wala ka git. Amo niya natabo sa siling ng babae, makasiling sa'yo, kung Lord man, kung kamalin mo Lord man, kadamo sa tao, din ako gitya, nga ako na, nuni-oni na, isang kakakok na lang ni Lord, kanon ako sa mga bata, kung mapagkaya na kami tayo, nagpadala ka mag-gitya na Elijah, yan? Siguro no, kung kita din, bawa sila ng babae, maabot na naguro, pero babae, wala din siya. Nga never siya nag-complain. Wala siya nag-complain, magagbalan, ginpadala ako sa Diyos, dari sa imo.
banwa, may nakita siya nga balo nga babae na nagapangahoy siya. Ginsilingan niya ang babae, paliyog dali ako sa jutay lang nga tubig, agod makainom ako. Imagine mo kayo naglakat pabalatana, kalayo pa sinilakat ni Elijah. Kaysa una, wala pa man to tricycle, wala pa man to sikat, wala man bike, wala pa man to electric, ano na panawag sa salakyan mo mga maneros? Wala pa to sa una, naglakat lang siya 100 miles through regions with no water or food. Imagine mo, no? Naglakat lang siya. Ginamala ng babae, gaay ko sa tubig na mainom. Sang nagalakat ang babae sa pagkuha sini. Wala mo na babae nag-complain. Take note, the attitude of this woman, she never complained like us. Amen? Amen? Wow! Sige, sa complain na ginatawag. Imagine mo, ang ido namon, o hindi ko, ang ipainom sa iya, di man niya lang kagtalikdan. Imagine mo, ido na. Kaya naanan sa tugnaw nga tubig kag mineral pa. Sosyalan kasi do, una pa tido sa mundo ng mga inta, no? How about us? Kita nga kung isa daw tamaran ta mag-inom ko, kung isa kamalaw, wala gina sa padalundon, no? Wala sa padalundon. More on complaining kita ya. Gaan magaling tinapay, masili ka pa wala gini padalundon. Wala pa nagasiling, thank you, galing ka malata. Wala padalundon. Kasi bakla na lang yun, no? More on complaining. Pero hindi nga babae, balik na sa iya. Pag pangayo ni Elijah sa iya, sang chutay lang na tubig, naglakat ang bayo sa pagkuha sini, ginsilingan pagit siya ni Elias, palihog, dalhin man ako sa tinapay. Baliliya siya, palihog, dalhin man ako sa tinapay. Siyempre, gutom na siya mo. Nagsilingang balo. Nagasugid ako sing matuod sa presensya sa buhit nga Ginoo. Nga imo Diyos. Malakit na ta. Nga imo Diyos. Iya Diyos kaya babae mo na ikapati sa Diyos. Pero, sinigsa, nga wala na ako si tinapay. Ang nabili na lang isa kahakop nga harina saya ko, kagjutay nga lana sa tibot. Nagapanguwagan niya ako sa pila. Lang kabilog nga kahoy, agutalon sa balay, kaglutuon, ang nabilin nga harina para sa akon kag sa akon anak. Pagkatapos sila, mapatay na kami sa gutom. Nagsiling si Elias sa iya, hindi ka magpalibog, paulit ka, kag hinua ang imo ginsiling. Pero lutuin anay ako sinchutay lang at tinapay, halin sa nabilin mo nga harina, kag daladayon diri sa akon. Pagkatapos magluto ka man para sa imo kag sa imo anak. Kaya mo ini ang ginsiling sa Ginoo ang Diyos sa Israel, hindi maubusan sang lana ang imo ibod hasta sa adlaw mapadalaan ko na sa ulan ng duta. In verse 15, naglakat ang babae kag ginhimo niya ang ginsiling ni Elias. Gani may pagkaon adlaw-adlaw para kay Elias kag para sa balo kag sa iya anak. Wala maubusi sing harina ang yakom. Kag wala man maubusi sing lana ang tibod, suno sa ginsiling sa Ginoo paagi kay Elias. Imagine, simple obedience. Simple obedience without complaining. Amo na ginagasimple nila pangayon sa Diyos sa aton. Wala siya yan nag-complain. And to the fact, miracle happened. Miracle happened. Wala maubusan. Wala maubusan. Sige-sige ang harina. Ang mag-imo niya sa pagkaon sa daw bastanti pa. Kanyutod, even charge to my experience. Kung nagpadayon lagi tayo sa pagpangalagad sa Ginoo, in spite sa makabudlayan, in spite sa makasakitan, in spite sa damot-damot ng mga paginabot, the Lord will surely bless His people. Especially, take note, especially
sigurado, the Lord will bless you more. Ang mga kisa na niya ako sa prayer, Pastor, ang pilo ng pagpakamaayo sa Diyos sa imo pag sa imo panimalay. Kung nagka-support ka sa pagpangalagad sa Diyos, He will surely bless you.